Yo, what's up again mga tol? Muli tayong bumabalik sa ating panibagong tattoo session. Ang client natin ngayon is repeated client. Bali, nagpatattoo na siya sa atin dati ng Japanese Neotrad na Lucky Cut na may Daruma. Bali, gagawa ulit tayo ngayon ng Daruma design. Mas malaki siya sa dati kong ginawa na Daruma. Actually, may kasama tong Hanya. And bali, gagawin namin sa second session. Ang kagandahan sa design nito is original composition ko siya. Actually, itong design na to is pinagawa pa ng isa kong client. And hindi siya natuloy. Kaya pinost ko siya and meron nagkagusto sa design, which is yung client ko ngayon. Nagugustuhan ko talagang gumawa ng mga original design o mga original composition. And ang pinaka-paborito kong gawin na original design o original composition is Japanese Oriental. Maganda kasi yung mga element ng Japanese Oriental. And yung mga design is may mga meaning din talaga. Katulad ng Daruma doll. Yung Daruma doll is Lucky Charm doll sa Japanese tradition. Pero yung image ng Daruma is nakabase sa Indian monk na ang pangalan ay Bodhidharma na nagkaroon ng impluensya sa Chinese Buddhism and napunta din sa Japan. Medyo malalim at mahaba din yung istorya ng Daruma doll. Mabalik tayo sa Daruma. Actually, kung nakikita nyo, meron siyang isang mata. Usually, yung kabilang mata niya is blanco or puti lang. Una nagsimula ang Daruma doll sa paper mache o manika na gawa lang sa papel na nagsisimbolize sa swerte, pagtsatsaga at pagtupad sa layunin mo or goal mo. Noong unang panahon sa Japan, pag bumili ka ng Daruma doll, usually wala talagang kulay yung mga mata niya parehas. Tapos kung meron kang pangarap o meron kang goal na gustong tuparin, katulad ng gusto mo makapasa sa exam, magtagumpay sa negosyo, o kung ano pa man, lalagyan mo ng kulay yung unang mata ng Daruma. At kapag natupad naman yung goal mo o yung pangarap mo, saka mo naman lalagyan yung pangalawang mata. Kadalasan sa mga client, hindi nila alam yung meaning ng Daruma or kung anong ibig sabihin bakit walang isang mata. Kaya ginagawa ko, pag may naging client ako tapos Daruma yung pinaka-design nila, pinapaliwanag ko sa kanila na ganun yung meaning niya. And kapag natupad na nila yung goal nila, babalik sila sa akin para kulayan naman yung kabilang mata. Sobrang ganda at lalim ng history ng Japanese Oriental. Kaya isa to sa gustong-gusto ko na gawin na tattoo design. Siguro masasuggest ko sa mga kapwa ko tattoo artist, lalo na sa mga baguhan, na aralin din yung history ng Japanese Oriental. Nagkumari ng mga original composition. Oo, maraming ang design na makikita sa internet, pero mas maganda pa rin yung original composition. Walang kaparehas at malalagay mo rin yung original style mo. Sana nakatulong tong impormasyon na to or knowledge na to sa mga katulad natin na baguhan na tattoo artist. And yun mga tol, natapos na rin pala tayo sa ating tattoo session. Palilinisan na natin siya ng ating sponsored tattoo product. Big shoutout sa Madkey Tattoo Product. Salamat sa patuloy na suporta. At ito ang first session ng ating upper half sleeve project natin. Original composition, Japanese Oriental. At mga tol, ito na yung ating final result. Sa mga gusto rin magpatato o magpagawa ng mga original design, original composition, pwede nyo ako i-message dito sa aking Facebook and sa aking Facebook page. Yun lang mga tol, and kita-kits sa susunod na tattoo session.